Kamusta mga tol? Clippers vs Mavericks ang magtatapat sa first round ng playoff sa West. Kanino ka ba dapat pumusta dyan? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, eto mga tol no, hindi pa nagkatapat ang Clippers tsaka Mavericks pagkatapos ng mga trades. So itong mga nakita ko, wala pa dito sina Sander Gafford tsaka FPJ Washington sa Mavericks nung huli sila nagkatapat. Una natin tingnan yung first time syempre. Sa Mavericks, the megastar Kyrie Irving, Luka Doncic, Roy Jones Jr., FPJ Washington at tsaka si Sander Gafford. Dalawang star margarine, dalawang corner guys sa pangdepensa at isang traditional center. Tapos sa first time naman ng Clippers, si Balbas, Terrence Romeo Man, patay gutom, Android number 2 tsaka si Andre Paras, isang playmaker scorer, isang role player na pang depensa, dalawang two-way na star margarine at isang traditional big. So dyan pa lang mga tol no, most likely gagawin talaga ng Mavericks sa matchups, gagamitin nila si Roy Jones Jr. tsaka FPJ Washington na pang depensa kina patay gutom tsaka Android number 2. Tulad yan no, patay gutom versus Roy Jones Jr. diba? Screen, biglang pull up 3 points, patay gutom. Ang tanong kaya ba talagang depensahan ni Roy Jones Jr. ng solo-solo lang sa patay gutom? Ayan, sumablay na nga oh. Ang tingin ko dyan mga tol no, lamang talaga si patay gutom dyan kasi hindi naman talaga lockdown defender yan So kung walang double team na dadating, talagang dapat atakihin palagi ni patay gutom yan. Pero as much as possible mga tol, hindi talaga dapat mag-double team ang Mavericks no, kasi kung atakihin ni patay gutom yan, mas ideal na talaga yan kaysa iba yung atakihin ni patay gutom Ano bang ibig sabihin nun? Kung hindi nyo alam mga tol no, sino ba ang coach ng Clippers? Si Coach Ty Lue. Ano ba yung style niyan? Yan o, kita nyo kinuha ni patay gutom si Papa Luka sa pick and roll tapos tsaka mag-isolation, diba? Kahit nung coach pa siya sa Cavs dati, yan na talaga yung style niyan Ang ginagawa niyan kung sino yung bantay ng star margarine ng kalaban, yun ang magbibigay ng screen tulad niyan, tinan nyo Para ngayon, ayan, si The Megastar ang magiging tao ni patay gutom. Tsaka yan mag-isolation ngayon, edi syempre, mahihirapan talaga si Megastar dyan. Tutulong ngayon yung depensa, naka-atake tuloy bigla si Westbrook Kaya sinasabi ko kanina na kung yung tao ni patay gutom, tulad niyan, si dating ex mo yung tao niya, yan na yung aatakehin ni patay gutom, wag na double team sa labas ng Mavericks, sa loob na lang sila double team. Ideal na kasi talaga yun para sa Mavericks na hindi yung isa sa dalawang star margarine nila yung inaatake sa depensa ni patay gutom. Pwede na dapat yan sa kanila para ma-preserve yung stamina at saka mga foul ng dalawang star margarine nila. Pero kung ako naman si Coach Ty Lue, umpisa pa lang gagawin ko na yan, first quarter pa lang Unang-una ko talaga atakihin si Papa Luka na kagad. Tulad niya, tinan nyo pinosti si Papa Luka sa switch, natapik nga lang ni Papa Luka yan kasi ang gagawin talaga ng Mavericks yan, itatago nila palagi si Papa Luka sa depensa. Pogi talaga yan mga tol, pero mahina talaga dumipensa yan O yan, inatake kagad ni Westbrook, ganyan dapat no? Atake dapat palagi kay Papa Luka dapat. Kasi pwedeng ma-fall trouble kagad si Papa Luka, diba? Pwede rin mapagod kagad. Hindi mo naman kaya mapangitin yan kasi pogi talaga yan. Pero marami talagang pwedeng maganda mangyari kapag inatake mo palagi si Papa Luka sa depensa. Ang hindi ko naman actually masyado nakita yung etong si Megastar ang inaatake ng Clippers nung nagkalaban sila dati Same logic lang kasi kay Papa Luka yan, diba mga tol? Pagurin mo, kuhanan mo ng foul, mawala lang ang isa sa star margarine ng Mavericks, malaki talaga chance matalo na Mavericks dun Ay, like mo lagi na lang nakakalimutan mag-like Kailangan papaalala pa mag-like ka na. Now sa kabila naman mga tol eto yung interesting na part Si Megastar ang tumao sa kanya si patay gutom diba? Ayan, in-screen na, jumamper, patay ka dyan, patay gutom. Ginagawa ng Clippers yan mga tol kasi syempre two-way player talaga si patay gutom At saka syempre ayaw nilang si Balbas yung tumao ngayon kay Megastar. Magaling umisko si Megastar, diba? Kakainin talaga si Balbas O yan, tinan nyo si Balbas yung bantay, diba? Wala na hindi na nakahabol si Balbas. Kung si Papa Luka ang weakness ng Mavs depensa, si Balbas naman ang weakness ng Clippers. So kung ako naman si Coach Kid, syempre, switching naman palagi talaga yung Clippers, diba? Si Balbas naman palagi kong tatargetin. Mahilig din yung Mavs na ganyan, diba? Ayan na, tinan nyo, wala na nga nagawa si Balbas naku po. O yan, si Papa Luka naman, napaswitch naman si Balbas, madali talagang kunin yan, mga tol, kasi switching talaga yung depensa ng Clippers, Tutulong sana si Android number 2, pero kinikot kagad kay dating ex mo, portrait, ako tukab naman. Kaya si patay gutom talaga yung tatao dyan kay Megastar. Pwede rin siguro si Terrence Romeo Boy, pero most likely talaga, ilagay nila yung kay Papa Luka, At yan yung tingin ko na key matchup dito mga tol Mapipigilan ba ni patay gutom si The Megastar na mag-isa lang? At pwede rin palang gawin ng Mavs to mga tol Since switching yung Clippers palagi, aalisin nila palagi si patay gutom kay Megastar tulad niyan. Si Chicken Thighs tuloy yung bantay ni Megastar sumasalaksak, pabanda, naku malakas naman. Pero kasi ang dami talagang defensive players ng Clippers tulad niyan si Android number 2 yung napaswitch kailangan talaga planuhin nila mabuti kung sino yung magbibigay ng screen para makakuha ng magandang switch para kay Megastar.
Now mga tol, ang isa kong napansin, no? Nagsiswitching talaga yung Clippers pero hindi nila dino-double team si Megastar, ha? Yan, kailangan talaga makita ni Coach Kid yan, mga tol, no? Advantage kasi si Megastar kapag walang dumarating na double team. Kasi kung walang double team, expect ko talaga titira ng napakarami si The Megastar dito, mga tol. Malamang mag-average to 30 points per game pataas, eh. Siguro feeling ng Clippers dito, kaya talaga nilang depensahan si The Megastar. At mas okay na siguro yan kesa yung si Papa Luka may hawak ng bola. Ayan, oh, nice defense pa nga si Westbrook, oh. Now dito naman kay Papa Luka, mga tol, for sure, no, si Terrence Romeo po ang magbabantay sa kanya sa umpisa kasi gusto talaga nilang ilagay si Android number 2 palagi sa ilalim, eh. Yan, oh, by the way, patay ka dyan. Yung dati kasi, mga tol, wala pa si Sander Gafford, eh, no? At yung ginagawang depensa ng Clippers na yan, delikado talaga yan, eh. Yung hindi nila kagad sinasalo yung roller kasi magaling talaga sa alim si Sander Gafford, eh. Ito si Holmes lang to, eh. Pero kung tingin ng Clippers na umpisa pa lang, kailangan na talaga nila mapigilan kagad si Papa Luka, no? Eh, yan kagad ang mangyayari. Si Android number 2 kagad ang magbabantay dyan. Ayan, agawan na nga, oh. Fast break to risk, patay gutom, dire-diretso na layup, yan. Pero para sa akin, mga tol, tingin ko dapat ireserba to ng Clippers at least siguro second half na lang nila gawin to, eh. Kasi andyan naman si Terrence Romeo, boy, pwede na yung pambantay kay Papa Luka, eh. Kahit nga si Westbrook, tingin ko, mga tol, pwede nilang gamitin niya pandepensa kay Papa Luka, diba? Sa first half lang, ha? Ang tanong, eh, magsuswitching din ba ang Clippers kay Papa Luka? For sure, oo, magsuswitching din talaga ang Clippers dyan, eh. Yan, ang ganda na nga ng depensa ni Westbrook, oh, tungkap na nga. Kasi nga, ang lineup talaga ng Clippers, minsan si Westbrook, si Terrence Romeo, boy, si Patay Gutom, tsaka si Android number 2. Lahat yung apat na yan, pwede talaga pandepensa kay Papa Luka, eh. Now, ito naman yung interesting para sa akin, mga tol. Ipapasok ba ng Clippers si PJ Tucker para pang defense nila kay Papa Luka? Actually, sa totoo lang, paborito ko talaga si PJ Tucker, mga tol, eh. Pero tingin ko hindi dapat, eh. Bakit kanyo? Kasi sa paningin ko, mga tol, hirap talaga si PJ Tucker kay Papa Luka. Mas gugustuhin ko mang makita na si Westbrook yung bumantay kay Papa Luka kaysa kay PJ Tucker, eh. O kaya siguro si Patay Gutom, no? Tingin ko the best talaga pambantay si Patay Gutom kahit kanino kay Megastar o kaya kay Papa Luka. Eh kasi iba talaga yung haba ni Patay Gutom, mga tol. Nakakailang talaga yan kapag Patay Gutom yung nagbabantay sa iyo, eh. Ang pagkakaiba nito kay Megastar, ayan, tingnan nyo depensa, oh. Dinodouble team talaga nila palagi si Papa Luka, lalo na kapag pumasok na siya sa loob. Tingin ko, mga tol, sadya talaga yun ng Clippers, eh, no? Para siguro magawa nilang ipasa ni Papa Luka yung bola palagi, eh. O yan, nagka-switch, Westbrook yung bantay. Sabi ni Android number 2, hoy, double team nyo. Ay, ako na nga lang. Pero nakasulaksak pa rin si Papa Luka, oh. Nakascore pa rin ng pogi, eh. Ganito tingin ko dyan, mga tol, no? Kapag si Papa Luka umiscore ng 35 points pataas, most likely talaga mananalo ang Mavericks, eh. Pero kung yung 35 points na yun may kasama pang 10 assists, eh talaga mananalo ang Mavs doon. Pero ito, ha, kung si Papa Luka 20 points lang ang in-score tapos si Megastar 35 points pataas, ano tingin niya mangyayari? Para sa akin, tingin ko mas malaki chance manalo ang Clippers kapag ganun ang scoring, eh. Kaya siguro ang ginagawa nila, meron double team na dumarating palagi kay Papa Luka, pero kay Megastar bihira nila gawin, eh. Syempre, kailangan rin talaga ma-convert ng mga shooters ng Mavs yung mga kikot ni Papa Luka na ganyan, no? Or else game over na talaga kagad dyan. At yung nakakatawa dyan, mga tol, exactly the same yung ginagawa ng Mavericks sa depensa noong huli sila nagkatapat ng Clippers. Kapag si Android number 2 meron double team, kapag kay Patay Gutom naman walang double team, eh. Anong reason dyan? Malamang pares lang din, eh, no? Pigilan mo si Android number 2, mas malaki chance manalo ang Mavericks, eh. Ganito kasi yan, mga tol, kapag dalawa yung Star Margarine na kalaban, kailangan mo talaga mapigilan kahit isa lang dun, eh, no? Kasi pag yung dalawang yun kumana pareho, malamang talo ka na talaga, eh. Pero teka lang, ha? Diyan lumalamang ngayon ang Clippers, mga tol, no? Kasi mas delikado yung mga double team sa Clippers na ganyan kasi diba, andyan pa si Balbas, eh, oh, patay ka dyan. Ang laking bagay talaga ni Balbas sa Clippers, mga tol, no? Kasi kung ang Clippers meron pandepensa sa lahat ng players ng Mavs, ang Mavericks naman kulang ng pandepensa dahil kay Balbas. O yan, tinan nyo, nice pass kay Normal Towel, for 3, patay ka dyan. This is why important talaga Star Margarine sa NBA, mga tol, eh. Si Patay Gutom, Star Margarine yan, diba? Tapos ipinasa kay Android number 2, Star Margarine din yan. Ipinasa kay Balbas, Star Margarine din yan, eh, oh. Mas marami ngayon chances na Star Margarine yung may hawak ng bola. Yan na nga, oh, Balbas, 4-3, patay ka kay Balbas. At malaking bagay talaga si Balbas sa Clippers, mga tol, kasi playmaker nila yan, eh, no? 8.6 assists per game siya sa Clippers, 2.6 turnovers per game lang, ha? At 38.3% naman siya sa 3 points. Pero syempre, siya nga lang yung kaisa-isang butas sa depensa ng Clippers, no? So dapat talaga atakihin palagi ng Mavericks yung depensa ni Balbas. Now yung bench, mga tol, no, sa Clippers, andyan si Westbrook, si Normal Towel, si Kobe na lang din, si Plumlee, si PJ Tucker, tsaka si Chicken Thighs. Sa Mavericks naman, andyan din si Maxi Cleavage, dating ex-mo, Tim Hardaway Jr., Josh Green, at si Derek Ramsey Lively na injured pa ata, eh. Kung tutusin, mga tol, para sa akin, mas malakas pa yung bench ng Mavericks kaysa sa Clippers, no? Pero kung injured si Derek Ramsey Lively, eh match lang talaga yung bench nila.
At yung pinakamalaking factor na kailangan yung malaman dito, maglalaro ba si Android number 2? Yun yung tanong no? Kung hindi nyo alam, March 31 pa huling naglaro si Android number 2. 7 laro na siya hindi naglalaro kasi namamagaw daw yung tuhod Pero napa-MRI na raw yun mga tol at wala naman daw masyadong concern. So I think pinagpapahinga lang siguro ng gusto ng Clippers si Android number 2 para maging mas healthy pa siya pagdating ng playoffs. Pero kung wala talaga si Android number 2, most likely talaga makikita natin tumaas ang minuto ni PJ Tucker sa power forward position. So yun mga tol, no? Sa tingin ko first 5, lamang talaga ng konti ang Clippers sa Mavericks. Pero kung hindi makakapaglaro si Android number 2, Mavericks talaga ang yamado dito. Kung maglalaro naman si Derek Lively, malamang lalamang naman ng Mavericks sa bench, no? Kasi totoo lang mga tol, yung bench ng Mavericks, 3 bench players nila, pwede nga nilang ilagay sa first 5 yung mga yan At expect nyo mga tol, napakaraming isolation sa mangyayari sa laban na to. Kukunin nila palagi sa switch, yung tingin nila mas may advantage sila At syempre, napakaraming pick and roll din yung mangyayari, kaya importante rin talaga sina Andre Paras ng Clippers tsaka si Sander Gafford ng Mavs. Sa tingin ko, match lang naman yung dalawang sentro na yun So ang hula ko mangyayari dito mga tol, close fight lang tong laban na to Kung maglalaro si Android number 2 simula game 1 pa lang, siguro 4-2 kaya 4-3 Clippers to. Pero kung hindi naman makakapaglaro si Android number 2 kasi injured pa nga, 4-2 kaya 4-3 Mavericks naman to. O yun pang himagas, magbigay kayo mga haters sa Thunderford.